Okay? Showtime. At magandang gabi mga Kalokarb. Ito po si Uncle Justin, founder ng Life Without Rice Movement. Live po tayo ngayon para sa 119th episode ng Kwentong Lokarb. Ang ating paksa ngayon ay sinisi ang baboy at baka. Ang katotohanan sa gout at uric acid. Ito ang ating episode topic sa episode na ito. Okay, tingnan ko lamang ang ating timeline pansamantala mga Kalokarb kung ako ay naka-live na. No? Sandali lamang ito mga Kalokarb. No? At sa lahat ng mga taga-subaybay, membro man ng Life Without Rice Movement for that mga followers natin, ilang taon ka na bang sinabihan na iwasan mo ang lechon, iwasan mo ang baka, ang laman loob, iwasan mo ang taba sapagkat yan ang sanhin ng iyong gout. Ilang reseta na rin ba ng pampaampat ng sakit at pamamaga ang naiinom mo? Sabi mo pa nga, sa tuwing kakain ka ng konting karne, sumasakit na naman ang mga daliri mo at iyong kasukasuan. Yan ang katotohanan sa atin mga Kalokarb, hindi ba? Ngayon mga Kalokarb, oras na para idilat natin ang ating mata para sa katotohanan ng kalusugan natin ito. No? Hindi ang baboy at baka ang tunay na kriminal sa kwentong ito. Ang red meat ay ginawa lang na scapegoat o pampalit ulo ng isang sistemang kumikita sa patuloy mong pagkakasakit. Ang totoong nagpapasiklab ng gout sa katawan mo ay ang asukal, fructose, at pagtaas ng insulin mo. Ito ang dahilan at na pinanggagalingan ng mga pagkain natin. Kabilang dyan ang ultra-processed foods at ang carbohydrates. Ngayong gabi mga Kalokarb, bubuksan natin ang ating mata ng bawat isa sa atin at ipaliliwanag natin kung paano natin itinali ang ating sarili sa mga gamot at kung paano ka makakalaya gamit ang tamang low carb and intermittent fasting na lifestyle. Kaya bago tayo magsimula mga Kalokarb, i-share ang ating live stream ngayon. Mag-comment ka ng gout sa ating chat box. Banggitin kung saang bayan kayo nanonood ngayon at itag ang inyong mga pamilya at kaibigan na nakatali pa rin sa mainstream at paulit-ulit na pag-atake ng gout. Okay, simulan na natin ang ating kwentuhan mga Kalokarb. Okay, balik ako dun sa aking studio. Okay. Very interesting ang ating kwentuhan ngayon itong gout dahil doon sa nag-gauge ko doon sa aking several 3 days ago siguro 3 araw na sunod-sunod na mga post ko ng article regarding sa uric acid at gout ay very engaging ang ating mga followers. Okay, ang maling bintang sa red meat. Ano ang totoong sanhi ng gout? Magsimula tayo doon sa purine. Ito yung purine meat kung tawagin. Ang katotohanan sa uric acid, hindi ang red meat o laman loob ang pangunahing dahilan ng gout. Ang purines mula sa pagkain ay 10% hanggang 20% lang ng uric acid sa katawan. Ulitin ko yun, 10 to 20% lamang na ang napapasok doon sa ating katawan. Kung gayon, itong 20%, ipalagay na natin na 20%, hindi sapat ang bilang na ito para maging pangunahing sanhi ng matinding gout attack. Ngayon, sa kabilang banda, ano naman yung natitirang 80% na gumagalaw?
na naiipon, umiikot sa ating katawan. Ito yung tutugbukin natin. Dalawang bagay ito. Ang una, so kanina yung 20% hindi red meat, hindi baka, hindi baboy, hindi laman loob. 20% lamang yon. Ito ngayon ang 80% ng ating sistema, ng ating bituka na umiikot sa ating sistema. Number one, yung fructose. Ito yung asukal. Ang pag-inom ng juice, ng soft drinks, at pagkain ng sobrang asukal ay nagpapahirap ito sa ating atay. Inilalabas ito ng napakaraming uric acid. Ang pangalawa naman na dahilan ay mataas na insulin. Kapag mataas ang insulin dahil sa sobrang carbohydrates, pinipigilan ng kidney ang paglabas ng uric acid sa ihi at ibinabalik ito sa ating dugo. Di ba? Kaya ito ang tunay na dahilan na hindi sinasabi ng mainstream healthcare system. By the way, itong fructose, karaniwan nito ay sa mga fruit juice natin nakukuha. Napakahilig nating mag-blender ng mga prutas. At yun ang nagiging sanhi. Nagpapahirap dun sa ating liver. No? Okay. Bakit ipinalaganap ang ganitong pananaw, mga kalokal? Tutubukin na natin, diretso na ang kwentuhan. Merong nakikinabang na tatlong tinatawag ko dito na unholy alliance. Ang tatlong nakikinabang sa sakit na ito ng uric acid gout. Number one, ang big food manufacturing. Yung big food sector, nagpapakalat ito ng mga produktong puno ng high fructose, kabilang dyan ang corn syrup, ang seed oils, siyempre kabilang dyan ang mga sikat na brand, canola oil, o iba pang mga vegetable oil, at mga refined carbohydrates. Inilalagay ng mga big food sa kanilang packaging na heart healthy or low fat ang mga produktong ito para mabili kahit na ito ay totoong nagpapasimula ng inflammation sa ating katawan. Nagiging addictive ang timpla ng pagkain na ito para patuloy tayong bumibili sa kanilang produkto. So number one na nakikinabang sa sakit na ito, ang big food sector. Ang pangalawa ay ang big pharma. Siyempre sila yung tigabenta ng gamot. Kumikita sa pamamagitan ng pagbebenta ng pangmatagalang maintenance. Diba? Habang buhay na natin, minimaintain. Tawag nila, huwag mong ititigil ang pag-inom yan dahil susupong ilong yung gout at pamamaga ng iyong kasukasuan. Ang focus ng gamot ay napakababaw. Kontrolin lamang ang bilang, numero ng uric acid sa iyong blood test at hindi naman nila itama ang sanhi sa antas ng cellular level. Hindi yun sinasabi ng ating mga doktor. Ginagawang lifelong customer tayo. Ang pasyenteng nagdurusa sa ganito ay habang buhay naiinom nito. Imbis na pagalingin ng tuluyan. Kapag ang mga usapin na ito ay hindi mapapagaling ng mga tabletas ng mga daily maintenance nito hanggat hindi natutumbok ang solusyon sa cellular level. Ang pangatlong nakikinabang, ang mainstream healthcare system. Ito yung sistema, buong sistema mismo ng healthcare system. Ito yung sinay nagsasanay ng mga clinical nutrition, ang karamihan sa mga doktor sa mga medical schools ay hindi sapat ang oras. Konting oras lamang ang kanilang ibinibigay na pagsasanay. Nakadepende lagi ang standard of care guidelines na madalas ay pinopondohan din ng malalaking kumpanya ng pagkain at ng gamot. Ang mga research nila, ang mga study, ang mga
peer research, kunyari, ay sponsored ng mga big pharma at big food. Imbes na tunay na gabayan ang pasyente sa tamang diet at lifestyle. Okay. So, hindi nagiging hindi natin po pwedeng ituring. I-sum up ko yung point na yon, mga kaloka, bago ako tumungo doon sa ano ang dapat nating hakma. Ang 20%, remember 10 to 20% ay nanggagaling lamang doon sa ibinibintang nilang purine mula sa mga karne at laman loob. Pero ang 80% ay nanggagaling sa fructose o sugar at carbohydrates. At ang laging mataas na insulin na dulot ng fructose at sugar ang 80%. So yun ang nagde-determine. Yun ang determinant. Yung 80% na yan na dominated by fructose and high insulin ang tunay na sanhi ng ating gout at ng ating uric acid. Okay. So, tignan ko lamang ang ating participation ng ating mga taga-subaybay. At ituloy natin mga kalokad. Kung ganoon, hindi mahalaga dito sa ating mga kalokad ay maunawaan natin ilang taong ka nang umiinom ng mga maintenance at pinaniwala tayo na karne ang dahilan at laman loob ang dahilan kaya nagkakaroon tayo ng gout. So kailangan nating maunawaan na ang sistema mismo ng healthcare system mismo ay hindi itinuturo, hindi inililinaw sa ating pag-iisip, sa ating kamalayan ang tunay na sanhi ng ating sakit na gout at uric acid. Yung fructose, carbohydrates at mataas na insulin. Okay. So, napakalayo nito doon sa nakagisnan natin na naging standard sa atin ang pag-inom ng mga maintenance. So, ano ang dapat natin gawin mga kalukad? Kailangan nating ma-empower ang ating sarili at tignan natin ang mga natural at metabolic lifestyle support kung tawagin. So, bukod sa gamot, mahalagang matulungan at masolusyonan, matumbok natin ang ugat ng mataas na uric sa pananaw ng low-carb lifestyle, kabilang dyan ang practice ng intermittent fasting. Okay. Ang insulin resistance at sobrang fructose ang pangunahing dahilan kung bakit nahihirapan ang kidney na ilabas ang uric acid. Yun yung pangunahing dahilan. Sa katunayan, yun ang ugat ng ating problema doon sa gout at uric acid. So, yung kidney natin mismo ay ina-absorb niya ito, nananatili sa kanyang sistema na hindi mailabas ang uric acid. Hindi nag-excrete ang ating kidney ng uric acid kapag mataas ang insulin. Kung ganon, ang ating natural metabolic na hakbang ay iwasan ang fructose at sugar. Ang refined sugar, ang high fructose tulad ng corn syrup, mga sweetened beverages, mga fruit juices, ay mabilis na nagpapataas ng uric acid sa atay. Dapat nating alisin ang mga processed na carbohydrates, kabilang dyan ng alak. Ang beer at alcoholic drinks ay humaharang sa paglabas ng uric acid sa ihi. Dapat mapanatili nating mababa ang ating insulin. Ang mataas na insulin level, tulad ng sinasabi ko kanina pa, mula sa madalas na pagkain natin ng matataas na carbs
ay nag-uutos sa kidney na i-reabsorb o pigilin ang uric acid sa halip na ilabas ito sa pamamagitan ng ihi. Mahalaga rin na tayo ay uminom ng electrolyte at tubig. Ang pag-inom ng sapat na tubig na may kaunting mineral salt tulad ng pink Himalayan salt ay tumutulong para sa ating tamang hydration at metabolic balance. Ngayon, merong mga low carb practitioners na nagsimula na, no? Pero sabi nila, bakit tumataas pa rin ang ating, masakit pa rin ang aking gout, no? Okay. Tumataas pa rin daw, pero nag-low carb na sila, no? Ito mga ka-low carb, kung tayo ay nag-practice na, ito yung mga beginners ng mga low carb, ng sabihin natin sa panimula, no? Ay nag-practice na, no? Ito yung tinatawag na keto adaptation. Pansamantalang taas lamang ito ng ating uric acid. Bakit ba tumataas ito sa simula? Sa unang 2 linggo, actually hanggang sa 6 na linggo, ng paglipat ng low carb at intermittent fasting practice natin, ang katawan ay nagsisimulang gumawa ng ketones mula sa taba bilang bagong gasolina ng ating katawan. Ang ketones at uric acid ay nag-aagawan sa isang daanan o pintuan sa kidney para makalabas sa katawan. Dahil nauuna ang ketones, pansamantalang naiipon sa ating sistema ang uric acid sa dugo. So yun yung kung bakit mataas pa rin siya sa simula. So alalahanin natin yun ay pansamantala lamang. Ang dapat nating tandaan mga ka-low carb, ito ang proseso ng pag-adjust ng ating katawan at hindi ibig sabihin na masama ang low carb diet. Sa sandaling makatutok na at masanay ng ating katawan, kung tawagin dito ay fat adapted, bababa na ng tuluyan ang insulin at lalawak ang dadaanan ng kidney at kusa nang bababa ang uric acid nang hindi na kailangan ng gamot. Yan, mga ka-low carb, no? Okay, sa panghuling punto, yan ang pambihirang katotohanan talaga dito sa sakit ng gout at uric acid, ka-low carb, no? Na madalas ay hindi na ipapaliwanag sa atin sa loob ng clinic o sa mga doktor o maging sa ospital, ano? Mga ka-low carb, hindi nyo kailangan mabuhay ng may takot sa tunay na pagkain. Real food, ano? Real food, whole food na pagkain. Karne, isda, itlog, healthy fats. Yun ay tinatawag nating mga healing food. Yun ang tunay na magpapagaling sa ating mga karamdaman, kabilang dyan ang gout at uric acid. Hindi nyo kailangan tanggapin ang araw-araw na maintenance na gamot sa ating katawan ng habang buhay, no? Na kapareha ng ito ay higit na superior ang pagkain natin ng mga karne. Okay, matakot karne ng baka, karne ng itlog, laman loob ng mga hayop, goto Batangas. Hindi totoo na mataas ang uric acid ng mga tiga Batangas dahil mahilig sila sa goto Batangas na pagkain. Puro laman loob yun eh. Sa katunayan, yun ang pinakamasustansya na pagkain in terms ng fat and protein intake natin. Ano? Kaya kapag inalis natin ng sobrang asukal, pinalayas natin ang fructose sa ating katawan, bumababa ng kusa ang insulin. Kung ganon, kusa na rin na nalilinis ang ating kidney at nawawala ang pag-atake ng gout. Ang kalusugan natin ay wala sa mga makukulay na balot ng ultra-processed food at lalong wala sa ilalim ng botelya ng gamot. Ito ay nasa pagbabalik natin sa natural na utos ng kalikasan, kumbaga, no? Ang kumain ng tunay na pagkain sa tamang oras. At ganun din ang maraming taga-subaybay natin at membro ng Life Without Rice Movement. Ito ang ating huling pananalita at hinihikayat ang bawat isa na i-share ang ating live stream ngayon at huwag kalimutang itag ang ating mga kaibigan at pamilya na
kapamilya para mailigtas sila sa habang buhay na pagkaalipin sa sakit na ito. So, dito po natatapos ang ating maikling kwentuhan ngayon at binubukas na natin ang ikalawang bahagi ng ating live stream ngayon, ang question and answer. Kung meron man mga katanungan ng ating mga taga-subaybay dito sa ating live stream ngayon, titingnan natin ang unang i-shoutout natin si Virgie Eddie Umpad. No? Si Ate Virgie, hello Uncle Justin Radia. Maraming salamat Ate Virgie, hello din dyan sa inyo. Tiga mong talban si Ate Virgie. No? Ganon din, shoutout natin si Let Dutchman. Hello sir, problem ko, lagi ako bloated ba? Lagi akong bloated mula pa noong nag-low carb ako. Bloated. I think ganito, ang kabag, kinakabagan ka, utot siguro. No? Kumain ka ng kuhan, dagdagan mo ang pagkain ng fat, kulang ka ng fat. No? Bawasan mo siguro significantly ang pagkain mo ng gulay. Yung gulay yan nagiging sanay ng iyong habag. Maraming salamat, Let. Ganon din, i-shoutout natin si Henry sa Tryon. Good evening po, Sir Justin. Watching in Quezon City. Okay. Maraming salamat, Henry. So, sunod natin ang shoutout kay Shirley Morales. Good evening po, Sir Justin. Organic lang tayo, pwede early sa teka, palitan ko ang aking reading glass. Pero parang madumi siguro yun. Ayan, ilalapit ko. Sabi ni Shirley, good evening po, Sir Justin. Organic lang tayo, pwede early sa visible rate herbal medicine, huwag umasa sana sa synthetic. Ayun ang pananaw ni Shirley. Aking masasabi dyan, Shirley, kasi hodang organic, naturally grown, ang ating mga iniinom na gamot. Synthetic and chemical based, organic man yan, na mga plant-based na mga gamot, ay parehas lamang po yan. Well, compared doon sa synthetic and chemical base, ay mas mabuti siyempre kung natural at herbal ang ating gagawin. Pero sa strategic level, ang pinakamabuti dyan ay aalisin nga natin lahat yan. Hindi natin kailangan uminom ng anumang klase ng mga tabletas or daily maintenance. Synthetic man yan, organic man yan, herbal man yan. Alisin natin yon, hindi kailangan yon. Ang ating normal na metabolic health recovery, restoration, ay ang pagkain natin ng karne, isda, itlog at healthy fats. Yun ang tunay na healing food natin. Remember, ang binabanggit natin ay ang dalawang pinakasanhi ng ugat ng uric acid at gout at uric acid ay mataas na fructose, number 2, na nagre-resulta sa mataas na insulin. Pagkain ng fructose, asukal, mga soft drinks, at iba pang mga condiments, no? Ay nagdudulot yun. Kabilang diyan siyempre ang carbohydrates. Nagdudulot yun ng pagtaas, chronically high na insulin kung tawagin. So yun ang dahilan ng ating sanhi ng gout at ng uric acid. Kapag ibinaba natin yon, aalisin natin yon, walang ibang paraan. Hindi magagawang pababain ng tabletas, ng mga pills, ng mga herbal ang insulin. Yung meat, fish, egg at healthy fats lamang ang magpapababa dyan. Mula doon ay giginhawa na. Mailalabas na natin ang ating ang uric acid sa pamamagitan ng ihi dahil mababa na ang ating insulin.
Habang mataas ang ating insulin, hindi mailalabas ang mga uric acid na yan. So, yun ang ating kailangan remedyohan at lutasin, pababain ang insulin. Hindi kayang gawin yan ng mga herbal, ng synthetic medicine, ng chemical based ng mga medicine, hindi kailangan. Hindi nila magagawa yun. So, ganun pa man, maraming salamat sa iyong participate ngayong gabi, Shirley. At shoutout natin si Junie Plaza. Good evening, Uncle. Nadang gabi rin sa iyo, Junie. At ganoon din kay Jensen Arendok. Good evening, sir. Kaibigan natin to si Jensen. And salamat, Jensen. At meron pa, shoutout natin si Ramil Melissa. Good evening po. As ko lang, natapos ko na medication ko para sa gout. Wala ng kirot, pero may maga pa rin sa tuhod. Ano po ang gagawin? Tulad ng ating discussion ngayon, ang ating rekomendasyon ay pababain ang insulin. Ang namamaga, ang pamamaga ng ating mga kasukasuan ay manifestation yan ng inflammation. Ano? Yung ating sistema ay namamaga. So, yan ay manifestation ng inflammation. At hindi yan yung dapat nalutasin. Kapag mataas, kapag nagmamanifest ang mga manifestation ang gout na ganyan, ay kailangan natin pababain ang ating insulin. Yun ang cost ng lahat ng yan. Hindi na ilalabas, kapag mataas ang insulin, sabi ko nga ulit-ulit ito, hindi na ilalabas ng ating kidney ang ihi. Hindi niya kaya mag-excrete ng acid, ng uric acid. So, na-absorb muli ng ating kidney ng ating atay, ang uric na yan at nag-circulate sa ating katawan. At yun ang nagsusumpong sa atin. Remember, yun yung binabanggit kong 80% ng ating sistema, ng ating pagkain ay high fructose, carbohydrates at mataas na insulin. Alisin yung 80% na yan para maging normal ang ating insulin. So yun po ang solusyon yan. So ang oras natin ngayon ay 8:27. So hanggang dito na natin tatapusin ang ating kwentuhan ngayong gabi, mga kalokarb. At muli, ito po si Uncle Justin. Nagpapasalamat sa ating lahat. Magandang gabi. Mag-ingat kayo dahil patuloy ang pagulan sa ating kapaligiran. Maalala ko pala, ang mga followers natin na naghahangad na matutunan ang low carb at intermittent fasting lifestyle, ay maaari po kayong private message sa akin para sa pag-engage natin ng tinatawag na online low carb lifestyle and coaching. Ano? So meron po akong programa na 1 hour online coaching at yung pangalawa na programa ay 6 weeks program. No? So yung 6 weeks program, mas comprehensive ito hanggang sa gumaling at ma-restore ang inyong kalusugan. Yung 1 hour coaching ay parang start up lang yan para maunawaan lang natin ang the whole principle and application at tamang protocol ng pag-practice ng low carb. So mag-message lamang po kayo sa akin para sa inyong mga health concern, lalo na sa inyong concern sa metabolic disorder. Muli, i-share po natin ang ating live stream na yan. Maraming salamat. Ito po si Uncle Justin. Hanggang sa muli. Padayon.